Hindi siya. Nag-cheat, pero hindi na rin ako yung unang kinakausap niya. Apat na taon kami ni Carlo. College sweethearts! Sabay kami nag-graduate. Sabay nagsimula magtrabaho. At sa loob ng 4 na taon, sanay ako na ako yung unang nakakaalam ng lahat. Mga kwentong hindi laging malinis, pero laging totoo. Heartline Stories PH. May nag-message sa Heartline Stories. PH. Sabi niya, hindi ko masabing nagloko siya. Pero alam ko rin, hindi na ako yung unang naiisip niyang kausapin. Ito ang kwento ni Angela. Hindi naman madali yung simula namin. Pareho kaming nangangapa. Parehong pagod. Pero kahit ganun, magkakampi kami. Siya yung unang kinukwento ko kapag may nangyaring maganda. Siya rin yung unang nilalapitan ko kapag may problema. Ganun din siya sa'kin. Kahit maliit na bagay, ikukwento niya agad. Doon ako nasanay na kahit gaano ka busy, may taong siguradong makikinig sa'yo. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Pareho kaming pagod. First year namin sa trabaho. Nasa labas kami ng convenience store. Umupo lang kami sa bangketa. Sabi niya, balang araw magiging okay din lahat. Tinanong ko siya, sigurado ka? Ngumiti siya. Basta magkasama tayo. Simple lang. Pero ramdam ko, magkakampi kami. Nagbago lahat nung lumipat siya ng kumpanya. Mas magandang opportunity. Mas malaking mundo. Masaya ako para sa kanya. Tinulungan ko pa siya mag-prepare. Noong una, excited siya magkwento. Mga bagong teammates, mga projects, hanggang sa may isang pangalan na paulit-ulit kong naririnig. Maya. Office mate niya. Kasama sa project. Madalas daw silang magkasama.
Hindi naman ako nagselos agad. Normal lang yon. Pero napansin ko, mas dumadalas na siyang magkwento tungkol sa kanya. Unti-unti nagbago yung routine namin. Dati ako yung unang kinakausap niya. Ngayon, may mga bagay na naririnig ko na lang pagkatapos. Minsan sasabihin niya, nakwento ko na kay Mia yan kanina. Parang maliit na bagay. Pero napaisip ako, bakit siya yung unang nakakaalam? Bakit hindi ako? May mga gabi na gusto kong magkwento. Pero parang wala na siyang energy makinig. Okay lang. Pagod lang. Pero minsan naririnig ko siyang tumatawa habang ka-chat yung mga ka-office niya. Hindi ko alam kung selos ba ito o lungkot lang. Hanggang sa isang gabi, magkasama kami. Tahimik lang siya habang nagcha-cellphone. Napansin ko yung ngiti niya. Yung tipo ng ngiti na dati para sa akin. Tinanong ko, sino kausap mo? Si Mia. Normal lang sagot niya. Walang pagtatago. Pero doon ko na naramdaman. Hindi ko na kailangang may mahuli. Kasi ramdam ko na. Hindi siya nagtataksil. Pero may iba na siyang taong mas komportable niyang kausapin. Isang gabi, hindi ko na napigilan. Sino ba talaga siya sa buhay mo? Nagulat siya. Office mate lang. Sabi ko, pero parang siya na yung unang kinakausap mo. Tahimik siya. Tapos sabi niya, mas madali lang siguro siyang kausap sa work. Doon ako nasaktan. Hindi dahil sa sinabi niya,
kundi dahil parang normal lang para sa kanya. Parang hindi niya napansin na unti-unti na akong nawawala. Hindi naman kami agad naghiwalay. Pero nagbago na lahat. Mas tahimik. Mas maingat. Hindi na ako nagtatanong. Hindi na rin siya nagkukwento. At minsan, mas masakit yung katahimikan. Kasi alam mong, may mga bagay na hindi na sinasabi sa'yo. Hindi dahil may tinatago, kundi dahil may iba nang nakikinig. Dun ko lang naintindihan na hindi lahat ng pagtataksil pisikal. Minsan, nagsisimula lang sa kung sino yung unang kinakausap mo. Kung sino yung unang naiisip mo. At kapag hindi na ikaw yung taong yon, dun nagsisimula yung distansya. Hindi siya nag-cheat. Pero hindi na rin ako yung pinili niyang kausapin. Heartline Stories. PH. Mga kwentong hindi perpekto, pero laging totoo. Kung tinamaan ka, follow mo na. Hindi pa to yung huli.